Naisip niya siguro kung paano nangyari at nakalusot si Austin. Gayong bantay sarado ko ng mga tauhan niya. Baby? Mahinang tawag ni Austin sa akin. Alam ko pati si Austin naguguluhan sa sinabi ko. Hinila ko siya palayo kay Dad. Huwag kang kumontra. Mahinang bulong ko sa kanya. I heard Kuya Zian cursed. Montero, I will kill you. Maraintong pumikit at may nasahing sentido niya. Patay, pati si Gab na damay sa kalokohan ko. Pero kailangan ko na tong panindigan. What is the meaning of this, princess? Si Kuya na una nakabawi sa pagkabigla. Nakita ko pa lumapit si Mom kay Dad na hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita. Maybe he was shocked at my revelation? Pati ako nga nabigla din sa lumabas sa bunganga ko. Sa dami ba namang idadahilan ko, yun pa talagang nasabi ko? Paano ko tululusutan ngayon? Kuya Zian is eyeing Austin like he wanted to squeeze his neck. Let me explain, Dad. Mom, Kuya, please? Nakapikit kong sabi. Kahit ako, nakikita na ngayon kung paano ko ito ipapaliwanag sa kanilang lahat. All of you, get inside. Ani Mom na ngayon ay naging matapang ng anyo, ngunit nang mabaling ang tingin sa akin, kinindatan niya ako. Goodness, Mom, knew I lied or what? Agad kong hinila ang kamay ni Austin, palapit sa akin dahil nakita ko naglakad si Kuya palapit sa gawin niya. Baka kasi maisipan pa nitong bugbugin ulit si Austin bago kami papasukin sa mansyon. Di nga ako nagkamali dahil nang dumanto sa tapat ni Austin, malakas na itong salikmuraan at naglakad papasok na parang walang nangyari. We're not done, a-hole? Mahina pero mariing sabi nito. Zian! Sabay ni Mommy at agad namang nagmadali si Kuya papasok. Dad still not moving. Parang di pa rin to nakarecover sa alibay ko. Ikaw tanda, anong tinutunganga mo dyan? Pag ikaw ay natake ng rayuma mo, huwag kang magpapababy sa akin ha. Kung makasuntok ka, kala mo lakas-lakas mo pa? Pag ikaw nasaktan Nathan, ewan ko lang sa'yo. Halika na nga. Sabi ni Mom sabay hila kay Daddy na di pa rin umiimik. Nakakonsensya tuloy ako sa kasinungalingan ko. I am sorry Daddy but I have to lie to save my baby Austin. Kanina pa to bugbog sarado kay Kuya, dinagdagan mo pa. Baby? Tawag niya sa akin nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Ginagap ni Austin ang kamay ko at masuyotong tumingin sa akin. Nag-aalala ako para sa kanya. Panigurado bukas, mamamaga ang mukha niya sa dami ng suntok na natanggap niya ngayon. I'm sorry for what my dad... It's okay, baby. May points na ako kay Daddy. Putol niya sa nais kong sabihin. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Seriously, Valderrama? Yan pa talagang iniisip mo, ha? Naiinis na ako sa kanya. Parang baliwala lang sa kanyang binugbog siya ni Dad at Kuya para makapunto siya. Unbelievable. Ano bang meron sa points na yan? Sarap din kutusan ng lalaking to eh. Pero baby, totoo ba? Seryosong tanong ni Austin sa akin, kaya nagtataka akong tumingin sa mga mata niya. I don't want to assume but I saw a different kind of emotion as I look into his beautiful midnight black eyes. Totoong ano? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Don't tell me pati ikaw naniwala doon. Pwede rin naman nating totohanin, baby. Kunyari nahihiyang sabi nito. Ang alin? I asked pretending that I did not get what he mean. Yung ano, yung kanina, yung about sa... Nag-aalangan pa tong sabihin at napakamot pa sa kilay niya. Come on, say it. I'm going to be a father in the future, right? But we are interrupted with a loud bang. Napatalon na ako sa gulat. Parang tinadyakan yata ni Kuya yung gate. Baka di ka naabutan ng bukas kung di pa kayo papasok. Ani Kuya Zian na matapang na nakatingin kay Austin. Katrina, get inside. Utos ni Kuya. Hindi na nito hinintay ang sagot ko at tumalikod na kaagad. Patay tayo. Baby, buong pangalan ko na yon. That means galit na si Kuya. Humanda ka na. Paranakot ko sa kanya habang papasok kami. Okay lang yan, baby. Konti nilang kulang sa points ko. Papasa na ako kay Daddy at kay Kuya Zian mo. Mahinang bulong pa ni Austin sa akin. Naabutan namin sa living room sina Mom and Dad. Seryoso nag-uusap ang mga ito. Sa kabilang sofa naman si Kuya Zian na prenting nakaupo, ngunit matapang anyong nakatingin kay Austin. Kita ko pang kumibot-kibot ang bibig nito, tila nang gigigil. Magkatabi kaming umupo sa harap ni na Dad. Hindi ko binitawan ang kamay ni Austin para mag-aalangan ng mga tao na saktan siya ulit. Speak, Valderrama, si Dad. Tahimik kaming apat habang hinihintay ang sasabihin ni Austin kay Daddy. I came here to apologize for what my family and I did in the past to your daughter, Architect,
Doktora, Major. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. I know it's hard for you to forgive me, but I'm hoping that you'll give me a chance to prove that my intentions are pure. Mahal ko po ang anak ninyo, ma'am, sir. Aniya sa mababang boses. Dama ko ang sinseridad sa boses ni Austin, lalo pa na makita kong diretso tong tumingin sa mata ng mga magulang ko. I'm willing to do everything para po mapatawad ninyo ko. Huwag ka maniwala dyan, Dad, sabat ni Kuya. Zian. I saw how Mom glared at Kuya Zian, kaya agad tong yumuko para iwasan ang matatilim na tingin ni Mommy sa kanya. I'm sorry po sa lahat ng pagkukulang ko sa anak ninyo. Sorry po kung nasaktan ko ang prinsesa ninyo. Sumulyap si Austin sa akin at nakita ko pa ang pananubig ng mga mata niya. Isang pagkakamali pong naniwala ko sa kasinungalingan ng mga tao sa paligid ko, pero pinagsisihan ko po yon. I'm sorry if I failed to protect your princess. Di ko na napigilan ang mga luha ko maging nang marinig pumiyok si Austin. Parang may pumipiga sa puso ko habang nakatingin ako kay Austin. He looks so weak. Ang layo-layo niya sa Austin na una kong nakilala noon. I guess this is how he matured for the last 3 years. Binitawan niya ang kamay ko at isa-isa niya kaming tinignan bago dahan-dahang lumuhod sa harapan ng magulang ko. Umiling ako sa kanya. He don't need to do that. Wala siyang kasalanan anuman ang mangyari sa nakaraan. We're all victims of circumstances. Walang may taong gusto sa amin na nangyari. Malit siyang umiti sa akin, pero may buti ng luhang bumagsak sa pisngi niya. I love you, baby. Di ako magsasawang humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Napasinghap si Mom at nanlaki ang mata ni Dad. Tila di makapaniwala sa ginawa ni Austin. But Kuya's face remained unbothered. Blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito. I'm sorry for everything, ma'am. Sir, Major, I'm sorry for all the pain I've caused to Katrina. Yumuyugog na ang balikat ni Austin. But please believe me, my love for your daughter is true. Mahal na mahal ko po si Katrina, ma'am. Sir, handa po ako maghintay kung kailan niya ako mapapatawad. Sige, maghintay ka lang. Mahinang bulong ni Kuya. Pero dahil sobrang tahimik sa loob ng mansyon, dinig pa rin namin to. Last, Zian. Mom warned him at kita kong takot sa mukha ni Kuya Zian. Stand up, Mr. Valderrama, ani Dad. Po? Ayaw niya, Dad. Sabat ulit ni Kuya. Kaya di na napigilan ni Mom tumayo at pingutin ang tenga ni Kuya. Ikaw, kanina ka pa eh. Anong pinaglalaban mo, ha? Huwag mong idami ang kapatid mo kung wala kang love life, ha? Mom? Kuya hissed, pero mas piningot pa ni Mom ang tenga niya. Huwag mo kong mamam-mam, Zian. Kala mo di ko napapansin, ha? Kanina ka pa eh. Agad kong dinalohan si Austin para tumayo. Kung di pa ako lumapit sa kanya, wala din atang balak tumayo ang lalaking ito. I admire you for owning your mistake, Mr. Valderrama. Pero di mo kailangang patunayan sa amin kung gaano mo kamahal ang prinsesa namin. Show your love to her. Prove to our princess that you can protect her, ani Dad. Isa lang hinihiling ko. Huwag ko lang malaman na sinaktan mo ang prinsesa ko dahil hindi ako mag-aatabiling bawiin siya sa'yo. Opo, thank you po. Makakaasa po kayong di ko sasaktan ng prinsesa ninyo. But don't celebrate yet. May kailangan pa akong klaruhin sa inyong dalawa. Muling nagseryoso ang mukha ni Dad at bumaling to sa akin. You two, sit down. Patay. Kala ko nalimutan na ni Dad. Is it true, Katrina? Seryosong tanong nito. Sabi ko na nga pa eh. About what po, Dad? I asked innocently, pretending that I forgot about what I said earlier. About you, being pregnant by this ass. Hey Dad, it's a prank! I exclaimed. Ginaya ko yung mga sinasabi ng mga nag-i-intro sa vlog. Tinaas ko pa ang dalawang kamay ko at nakangising humarap sa kanilang lahat. Kung kanina nagulat sila ngayon, mas doble pa ata ang reaksyon nila sa sinabi ko. Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ba ako sa kanila dahil hindi ko mabasa ang mga mukha nila. Katrina! Sabay pa silang tatlo na tinawag ang pangalan ko. Mabilis ako nagtago sa likod ni Austin, pagkatapos parang batang sumilip at nag-peace sign sa kanila. Loko kang bata ka ha? Muntik na ako imatayin kanina. Si Dad na minamasahe pa ang dibdib. Natatawa tuloy si Mom na humahaplos din sa likod niya. You brat? Buti hindi totoo kundi mabubugbog ko ulit ang gagong yan. Ani Kuya na hindi pa rin ngumingiti hanggang ngayon. Strikto naman ni Kuya. Paano kayo magkaka-girlfriend to? Gusto niya na po ba ng apo? Inosenteng tanong ni Austin. I am not sure if he meant something or he's just asking.
Natahimik kaming lahat kahit si kuya. Mukhang natameme sa tanong ni Austin sa mga magulang ko. Tatakpan ko sana ang bibig niya pero wala na ring silbi dahil nakatingin na silang lahat kay Austin. Akala ko tatahimik na to pero mas nagulantang ako na muli siya magsalita. I'm ready to be a father na po, sir. Ma'am, after that night, naging maayos ang lahat sa pagitan ni na Austin at ng mga magulang ko. Si kuya tahimik lang but I think okay naman na din sa kanya. Nakikipag-usap din naman na to kay Austin kahit papaano. Though minsan nakikita ko, kumukunot pa rin ang kiling ni kuya tuwing nahuhuli niya kami na nagbubulungan o di kaya naglalambingan ni Austin. Kung ano-ano din kasi ang kalokohang sinasabi nito sa akin. Simula na maging open kami kina mom at dad, di na nahihiya si Austin na ipakita sa kanila kung gaano to kalambing sa akin. He's very clingy at halos ayaw nang humiwalay sa akin. Kung pwede nga lang siguro, ilipat lahat ng gamit ni Austin dito sa mansion, ginawa na niya. Hindi na rin masyadong bugnutin si kuya ngayon. Yun nga lang masyado naman tong tahimik. Mas tahimik pa sa dating siya. One time narinig ko sa usapan ni Gab na wala pala dito sa bansa si Nika. Tinutok sa pa niya si kuya na sundan to pero as usual, halos hindi rin naman masyado nagsasalita si kuya sa kanya. Di ko nga alam paano sila naging magpartner sa negosyo dahil sobrang opposite silang dalawa ni Gab. Gab is so loud while kuya is so quiet na halos wala nang ang kinakausap. I remember nakita ko na pala si Nika dati. Siya pala yung kaibigan ni Gab na kinita namin dati sa mall. Tsaka nalaman ko rin bunsong anak pala siya ni Tita Elise, yung best friend ni Mom. Ang eldest nila ang napangasawa ni Sarah at kaibigan ni Austin yung pangalawa si Derek. What a small world. Mabilis din nga lumipas sa mga araw. Parang kailan lang nung nagkabati kami ni Austin. Ngayon magdadalawang buwan na kami magkasintahan. Kung dati nag-aabang lang si Austin sa akin sa labas ng mansion, ngayon labas-masok na ito dito. Nang gabing yon, maayos siya nagpaalam kina dad kung maaari niya ba akong ihatid sundo sa trabaho. Kulang na nga lang din hilingin nitong dito na siya titira sa amin. Kung di ko lang siguro to pinigilan, baka pati yun hiniling niya. Kukontra pa sana si kuya kasi may mga bodyguards naman daw na nakasunod sa akin, pero wala din siyang nagawa ng pumayag si mom. I could still remember his look that night. Mukha tong talunan ng pumayag si mom na pwede akong ihatid sundo ni Austin. Plus, pwede pa akong bisitahin dito anytime. Naalala ko pang mukha nila nung sinabi ni Austin na handa na tong maging tatay. Si mom at dad, tawa lang ng tawa na makabawi, pero si Kuya Zian halos umusok ang ilong kay Austin. Ano ba kasing pumasok sa utak ni Austin at sinabi niya pa yon sa mga magulang ko. Pero cool lang si mommy at daddy. Feeling ko nga excited pa tong magkaapo. Kapag naiisip ko nga yung kalokohan ko, pati ako natatawa. Si Kuya Zian lang talaga ang medyo mahirap paamuhin sa lahat. Pero kahit ganun ka-stricto si Kuya, I'm still thankful that he is my brother. I know that he's just acting like that to protect me. I know that there's a big scar in his heart when I'm kidnapped. Kaya naintindihan ko ang takot at pag-aalala niya para sa akin ngayon. I am so lucky to have a brother like him. Overprotective, but I like it. Dama ko ang pagmamahal ng kapatid ko sa akin. Naintindihan ko rin na para sa kapakanan ko ang lahat ng ginagawa niya dahil hanggang ngayon hindi pa rin nahuli ang mga kumuha sa akin noon. Pero ang sabi nga ni Kuya konti na lang daw. Malapit na nilang mahanap ang mastermind ng lahat. Here's your order, ma'am. Nakangiting saad ng waiter sabay ayos ng order kong berry yogurt parfait tsaka red velvet cheesecake. These days, ito yung cravings ko. Di naman ako mahilig nito dati pero ngayon gustong gusto ko na. Weird dahil tingin pa lang naglalaway na ako. Mag-isa lang ako ngayon dito sa mall kasi may business meeting si Austin. I just informed him kung saan ako kasi gusto niyang updated sa lahat ng lakad ko. Pero di ko sinabi sa kanyang rason kung bakit ako nandito ngayon. Sabi niya pupuntahan niya pa rin ako pagkatapos ng meeting niya. Maybe by then, tapos na rin kami mag-usap ng mommy niya o kung sakali mang maabutan niya kami mas mabuti na rin yon para makapag-usap na rin sila. Last night, I received a text from an unknown number. Ayaw ko sanang pansinin because I don't usually entertain messages from unregistered number, pero nagpakilala ito sa akin. She even called me to assure me that she's not a prank caller. I am shocked at first at di ko inaasahan na tatawag sa akin ng mama ni Austin. She sounded so sad and I knew the reason behind it. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito kinakausap ni Austin, and I think her relationship with Sir Miguel is on the rocks. Nabanggit sa akin ni Austin na nalaman ng dad niya na may malaking utang pala si Madam Kailin sa mom ni Stella.
Malaki daw ang natalo nito sa sugal sa kasino. Hindi ko na rin inilam ang iba pang detalye because I know that it's still painful for him to talk about his mother. Hahayaan ko lang munang maghilom ang sugat niya sa puso. Ayoko sanang harapin si Madam Kailin, but I think it's time for us to talk. Wala rin naman siguro itong masamang gagawin sa akin dahil may mga guards naman si kuya na nakabantay sa akin. Maayos naman tong nakiusap sa akin kagabi na sana pagbigyan ko ang hilingan niya. Mabilis kong naubos ang pagkain ko. Naninibago pa ako sa sarap nito. It's like the first time for me to taste it. After finishing my food, agad akong tumayo para pumunta ng washroom. Any moment from now, darating na si Madam Kailin. I have to fix myself para kahit papaano, mukha rin naman akong presentable. Lately, I noticed I gained weight and most of the time, I don't feel that I look beautiful. Kahit mga araw-araw sinasabi sa akin na ang ganda-ganda ko raw. Feeling ko nga, binubola niya lang ako eh. I don't understand myself. Palagi din akong naiirita. I am not grumpy but lately, umaga pa lang naiinis na ako kahit walang dahilan. I'm irritated for silly reasons. Baka isipin ni Austin na immature ako. Pagkatapos kong makontento sa aking ayos, nagmadali na ako lumabas para pumunta sa restaurant kung saan kami magkikita ni Madam. I'm busy checking my bag kasi tumutunog ang phone ko when someone grabbed my hair from behind. I almost fell and lost balance. Ouch! What the... I screamed. You! Napasigaw ako sa sakit nang nilakasan nito ang paghaklit sa buhok ko. Sa sobrang lakas ng pagkakahila nito sa buhok ko, pakiramdam ko matatanggal ng aking anit. Paglingon ko sa kanya, kita ko ang namumulang mata ni Stella. Galit na galit ang anyo nito at tila mo walang balak na bitawan ng buhok ko sa pagkakahawak niya. Sinubukan kong kalasin ang kamay niya, pero lalo lang humigpit ang pagkakahila niya dito. Gigil na gigil siyang hinihila to sa bawat hila niya, nadadala niya ako. Naiiyak na ako sa sakit pero pinigilan ko na ang aking sarili. I can't just let her drag me like this. Nabitawan ko na ang bag ko sa sobrang sakit. Napagkakasabunot niya sa akin. Nag-iinit ng anit ko at pakiramdam ko, maraming buhok nang natanggal sa ulo ko. What do you think you're doing, Stella? Sigaw ko sa kanya. Sinubukan ko pang kalasin ang kamay niya pero sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko. Akin na, Austin. Mga agaw ka? Balik sigaw niya pa sa akin. Punong-puno ng galit ang boses niya para sa akin. Nababaliw na talaga ang babaeng to. Wala nang pinipiling lugar. Pilit kong inaabot ang buhok niya at nang mahawakan ko ito, ubod lakas ko itong hinila. Napasigaw siya sa sakit pero hindi na ito nabitawan. Nagsasabunutan na kaming dalawa sa gitna ng mall. Malandi ka! Inago mo siya sa akin! She screamed at my face. Kinalmot niya ang braso ko kaya itinulak ko siya papalayo sa akin.